Ito ang pinaka-importante para mas mapasaya natin ang ating mga magulang. Anak, pakinggan nyo ito. Kung ikaw may nanonood at meron kang mga kapatid, meron kasing pasyente kahapon, nagtagal sa laboratory dahil lahat ng kapatid niya pinagawan ng analysis. So nagtagal sa laboratory, and while waiting sa kanilang mga resulta, nagkwento sa buhay nila. This is a true story. Ang kanilang tatay may 4 na asawa, which is allowed sa kanila. Napakagandang kapulutan ng aral, kabayan. Kinwento niya lahat ng kapatid niya. Yung tatay at nanay still alive. Buhay pa sila. At napakasayang tignan ang ganitong pamilya, kabayan. Ano yun, sir, na ikinuwento sa'yo? Sa 29 na magkakapatid, kabayan, lahat ng ito magkakasundo. Lahat ng ito nagtutulungan. Lahat ng ito nagmamahalan. 29 kabayan, ha? Na iba-iba ang nanay. Pero lahat sila nagtutulungan, nagkakasundo at hindi nag-aaway. Ngayon kasama nila yung tatay nila kahapon, which is naglalakad pa siya, kabayan, malakas pa. Ngayon tinanong ko, totoo ba na ang sekreto ng inyong pamilya kung bakit ngayon maayos at matiwasay, maganda ang pagpapalaki mo? Lahat ba sila nagkakasundo? Sabi niya, gumanyan siya. Alam mo, yan ang pinakamasaya bilang isang ama. Okay, sa 29 na mga anak ko at 4 ng asawa ko, lahat ito magkakasundo. Yan ang pinaka-best na regalo mula sa Diyos. Yung walang nag-aaway sa pamilya ko. Lahat sila masaya. Isipin nyo yan, kabayan, ha? Alam mo, sa totoo lang, sabi, gaya nito, supposedly ako lang ang magpapacheck up. Dahil nga sinabihan ng ibang kapatid niya, siyam sila nagpagawa kahapon. Na magpa-check up na rin kayo, ganyan-ganyan. Nakita ko lahat sila, kabayan. Napakaano ng mga aura nila. Alam mo yun, sinasabi ko pa nga, tinatapik kong ganyan. Tapos, pag tinatapik mo kasi ang isang kabayan, tandaan mo, lokal ito, ha? Naikwento ko lang dahil napakaganda ng kanilang istorya ng buhay. Which is, kailangan sana mai-adapt natin, ha? Tayong mga, tingnan nyo yan, kahit maliit lang ang pamilya natin dyan sa Pilipinas, bakit kadalasan pa, ha? Na hindi tayo nagkakaintindihan. Sa mga nanonood po dyan na hindi magkasundo, itong 2024 bago man lang magtapos, pwede bang magkabati na kayo? Pwede bang, alam mo yun, ayusin nyo na yan kung ano yung problema na dapat ayusin? Hindi po ako nangingialam sa kung ano ang upang himasukan ang mga buhay ng may buhay. Pero kabayan, itong literal na itinuturo nitong pamilya nito kahapon sa akin, nahabag ang aking damdamin na sige, gawan ko ng content ito para at least kahit papano ma-relate ko naman sa mga kababayan kong Pilipino. Hindi yung lagi na lang nakikita mo dyan ang pinag-aawayan, tingnan mo, ari-arian. Na kwento nila kahapon, lahat sila, hindi yan, walang mapaglamang sa kanilang mga kapatid. Walang mapaglamang sa kanila. Okay, 29 kabayan kung tutuusin mo yan. Ilan ang mga anak ng mga to? Okay, kasi may mga asawa ng iba. Eh kung pagsamasamahin mo yan, sabi niya, ang sarap sa pakiramdam na makita ko yung anak ko, yung asawa ko, yung apo ko, masaya. Hindi po ba? Yan ang pinakamaganda sa totoo lang na pakiramdam ng ating mga magulang. Na tayong mga anak, nagkakasundo sa lahat ng bagay. Hindi nagbabangayan, hindi nagpaparinggan, hindi nag-aangkin ng mga ari-arian. Marami po sa atin mga kababayan, totoo lang. Sakin sa mga ari-arian kasi dyan ka nabuhay sa gusto mong ganyan na pamumuhay. Material na bagay ang nagpapasaya sa'yo pero hindi mo alam nasa looban mo lang, kabayan, ang pwedeng magpasaya sa'yo. Napakagandang ehemplo ang pamilyang yan, kabayan. Although sila yung dito na Aldosari, mga ninuno nila, talagang malaking pamilya. Napakaganda at napaka-respectful pa din ng kanilang yung anak ng kanyang anak. Ibig sabihin yung apo niya. Napaka-respectful na mga tao. Naway itong sinasabi ko, kabayan, alam mo yun, napakagandang, anong traits na magmahalan yung mga magkapatid para sa ikakasaya ng ating mga magulang.
magkasundo. Lahat ng bagay pagkasunduan. Pagtulungan kung ano man yung problema. Hindi ba? Mas gumagaan ang buhay. Aaminin man natin, kaugalian ng Pilipino kabayan, o hindi ko naman po nilalahat ha. Maganda ang samahan ng magkakapatid. Nung time na nag-asawa sila, okay, disclaimer po, baka may magalit dito sa post na to. Nung nag-asawa na yung mga magkakapatid, yung asawa ang sulsul. Okay? Doon sa kapatid. Kaya nagkakaroon ng parang, alam mo yun, oo, nangyayari talaga kasi yan kabayan. Hindi po ba? May mga pamilyang ganyan na yung napangasawa ng kapatid ay nagiging, alam mo yun, siya ang nagsindi sa pwedeng ikakagalit ng magkakapatid. Okay? Uulitin ko, hindi ko po nilalahat. Pero huwag kayong ganun. Blood is thicker than water talaga kabayan. Although karamihan na sinasabi dyan, nakikita nyo sa social media. Kahit ka mag-anak mo kapag ganito ganyan, hindi. Marami pa rin kabayan ang mga magkakapamilya na nagtutulungan, na nagkakasundo. Okay? Mga magkakapatid na mas nananaig pa rin ang pagiging kapatid, ang pagiging pamilya. Totoo yan. Okay? So, yun lang kabayan. So, medyo napahaba na yung ano ko kasi natuwa lang ako dun sa pamilya kahapon. Kain tayo. Mais po yan. Oh. Binalutan ng balat ng mais. Dark coffee. Sa sobrang lamig, 6 degrees dito sa Riyadh. Okay? So, ito ay para sa mga anak po ha. Walang tatalo sa pamilya na nakikita natin yung magulang natin ay masaya. Magkasundo tayo. Huwag tayong manandalian lang tayo dito sa mundong ibabaw kabayan. Okay? Magmahalan tayo. Okay? God bless everyone. Bye-bye.